paano nga ba natin nakakayang mahalin ang ibang tao? Not only that, sometimes, sinasabi ng iba, no, hindi naman kamahal-mahal yan, pero sige, mamahalin ko na rin. Tama ba yun? Diba? May mga challenges tayo. Paano ba natin nakakayanang mahalin pa rin sila, despite and in spite? Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. Allow us to present to you a different pinaka-foundation nung tinatawag natin. Di ba katatapos pa lang nga ng Christmas season, tapos nagbigay tayo joyfully. We gave gifts to our loved ones. It is but fitting that this February, tayong mga Pinoy, hindi tayo magpapahuli, mag-celebrate sa pagbibigay ng chocolate, card, may binubuksan ka, tapos may binabasa ka na galing sa minamahal mo, o kaya flowers, mga stuffed toy. Level up na po ngayon ang mga regalo din, ngayong Valentine's. But allow us here at Happy Spouse, Happy House to present to you the very foundation of this so-called love. Kaya tayo nakakapagbigay ng pagmamahal sa iba. Ang topic natin ay ang Feb-ibig na makapangyarihan. Usapang pag-ibig, usapang mag-asawa, pagpamilya, o kaya doon sa mga wala pang asawa ay sa mga singles ito. We can reminisce old days. Oo. Diba? Nire-reminisce natin kung ano yung mga nakipag-exchange tayo ng card. Short but meaningful. Taon-taon tayo nagsiselebrate and we never fail to celebrate yung highest human emotion. Na yung February sana ay hindi lang natin kinoconsider as the only love month. Each day with you becomes a Valentine. Sa usapan natin ito kasi may 4 types of love. Yan. Para mas maintindihan talaga natin ano tong pagmamahal na ito. Sige. Number 1 is storge. Storge is the form of love na may express natin sa ating pamilya. Let's say bilang pamilya towards our children and then our children towards us. Or it can go beyond father-son, father-daughter, or mother-son, mother-daughter. Baka yung mga pinsan mo. Yan ang tawag ng form of love na yan. Storge. May uniqueness naman kasi may personality. But because naintindihan natin na, yun nga, we are recipient of that love. So yun din yung ine-extend natin sa ating mga kamag-anak. Especially our siblings, yun nga, kung may asawa po kayo. Tapos yung mga ibang kamag-anak, kahit minsan sinasabi, hindi naman kamahal-mahal, pero bakit minamahal ko pa rin siya, yung kapwa ko. So again, itong storge, it is kind of love that we extend towards our family members. So it's another form of love. Iba kasi yung love na na-express natin within the family. Tapos iba yung sa ibang tao. Right. Are you being able to express it that, na wholeheartedly? Man perfect ang families, pero dapat in-express din natin wholeheartedly. Pangalawang klase ng love, tinatawag nating philia. Form of love na meron tayo para sa ating mga kaibigan. Iba yung kaibigan, iba yung kaibigan. Yung friendship or yung love pala between friends, that boundaries din yun. Hindi naman pwede yung pareho yung klase ng pagmamahal mo towards your friends na same as the kind of love na naibibigay mo sa family members. Tama ba? May mga kaibigan tayo na naituturing mong parang pamilya. Tama. Pero may boundaries pa rin yun. Meron pa rin restriction. Pagmamahal natin sa kaibigan na hindi naman masama. Diba? Sinasabi, they're like family to us. Halos matulog na sa bahay mo. Hindi na umuwi. Luto ka na lang kung anong gusto mong lutuin. Tama ba yun? Yan ang klaseng pagmamahal sa kaibigan. Yan. Okay. So, yung pangatlong klaseng pagmamahal ay yung eros. Ayan na, pati singles, hindi bulaklak ang binigay, kundi puso. Maring siguro, nanggaling kayo dun sa friendship, sa philia, kaibigan. Friends lang kami. Siyempre, may grace si God na hindi niya hinayaan din for us to go beyond boundaries. Kasi we met at a very young age. Kaya pag-pray din natin, kung kayo yung mga magulang, you're thinking na maliit pa naman yung mga anak ninyo. Kaya nga sa pagkakataon na ito, what you should be showing them. Kasi minsan, pagka nag-umpisa ka ng magmahal, mamaya hindi na niya, di ba, mapunta na lang lahat totally ang focus doon sa pagmamahal sa kaibigan. As a single person, naintindihan mo, teka muna, pamilya muna. Diba? Tama. But as we get older, habang
tumatanda tayo, nag-e-explore tayo to meet other people, umpisa na yung philia, somehow, wow, nakaka-in-love naman to. I-distinguish din natin kung romantic love, oo, pero hindi kailangan yung, ayan, may borders din, di ba? May boundaries. Hindi mo pwede sabihin na hindi, mag-aasawa na rin naman kami. You just give your all. It would be unfair. It will be displeasing to God and be dishonoring even to the person na akala mo na siya yung mapapangasawa mo, tapos hindi pala. You know, the stages. Girlfriend, boyfriend, hanggang dito lang yan. Hindi yung klaseng pagmamahal na ibinibigay mo na pagka kayo ay mag-asawa na. Pag kayo ay mag-asawa na, give your all. Now, the last one, kind of love is agape. Is the form of love. We hold our souls for God. This is God's love na yung unconditional. It's something that we need to grasp. Baka kasi nalilimitahan lang tayo sa klase ng pagmamahal. Nandun lang tayo sa storge, nandun tayo sa philia, nandun tayo sa eros. Pero pala, yung pinaka-importante sa lahat, yung agape. Yan ang love ni Lord sa atin. Kaya tayo natuto magmahal is because of this kind of love. Si Lord na talaga mismo, He was able to demonstrate yung pagmamahal niya sa atin. Walang makakapagbigay ng ganitong klaseng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Oo nga. We go back to a foundation, na yung foundation ng pagmamahal na binibigay ng ating Panginoon. God the Father has given His love to us sa pamamagitan ng Kanyang one and only Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Buhay natin sa mundong ito ay temporary lang. This is like a passing through for us. And the real life for all of us is eternity in heaven. So lahat din tayo talagang may hangganan na hindi natin dapat waldasin. Ang dami nating naaaway, ang daming umaaway sa atin. Yung pride ng tao, ang sumisira talaga sa atin because it creates a lot of things. Intindihin po natin mabuti forms of love na ito, lalo na yung agape kind of love, because some people think na meron na bubuhay dito sa mundo who can give that unconditional love. But truth be told, wala po. Only God, through Jesus Christ, ang pwedeng makapagbigay niyan. People, they fail us eh. Kahit naman yung sa sariling mong magulang o kaya sa kapatid o kaya sa anak, na-hurt ka din naman nila. Pero kung naintindihan mo yung kahit pa nasaktan ako, pero si Lord, grabe yung pagmamahal niya sa akin, kaya ini-extend ko na lang itong pagmamahal din na ito sa kanila. It compels us to, love the unlovable, quote-unquote. At sabi yan, love, sa 1 John 4:19. With all things said, we love because sino yung He na yan? Is God. Nakakapagmahal tayo because He loved us first. There's no school where we can learn or book or teaching or seminar that can except the Bible. What the Bible teaches us and what God shows us. We also learn how to love others freely or expectation, because that is the same love God gave us all. Happy Valentine's sa inyo. I am Coach Mary Antenia. Once again, this is Coach Chico. Ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse, happy